من الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله، للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصم الإيمان، للحق والعدل التواصي، بالجمال عبادة، حسن التأمل بالإله وصال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ang lahat ng pagpupuri at pagdadakila para lamang sa nag-iisang tagapaglikha, si Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pagpapala at kapayapaan nawa ay mapasa kanyang propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin liban sa nag-iisa at tanging tagapaglikha, si Allah subhanahu wa ta'ala. At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay ang kanyang huling sugo at huling propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mga kataga at mga salita kung saan ito ang dahilan ng pagkakalalang ng langit at lupa. Ito ang dahilan kung bakit ang sangkatauhan ay nandirito sa mundo. Ito ang dahilan kung paano ang isang tao ay makakamtan ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang dahilan upang siya ay mailigtas at mailayo mula sa parusa ng impyerno. Ngunit, ano nga ba ang mga kahulugan ng salita na ito? Ano ang ibig sabihin ng pagsasaksi na ito, na kung saan ganun na lamang ang halaga at ganun na lamang ang naidudulot nito para sa isang tao? Sa maigling mga minuto na ito, ay tatalakayin natin ang kahulugan ng Shahadatain. Ang Shahadatain, kung saan ang pagsasaksi sa bagay na ito ay ang siya magiging kasunduan ng isang tao sa pagitan niya at ng kanyang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, na wala siyang ibang sasambahin maliban sa kanya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, at kung sino man ang itanggi, sino man ang itakwil, sino man ang iwaksi ang mga huwad na Diyos-Diyosan maliban kay Allah, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, at siya ay mananampalataya kay Allah, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Tunay na pinanghawakan niya ang matibay na paghawak. Sa talata na ito ng Quran ay nakapaloob ang dalawang haligi ng kahulugan ng syahada. Nakapaloob sa kahulugan ng mga talata na ito ang tamang pag-unawa at tamang pag-intindi sa mga kahulugan ng asyhadu an la ilaha illallah. Ano ang dalawang bahagi na ito kung saan hindi magiging tama ang pag-unawa at pag-intindi natin kung hindi pag-intindi natin sa kahulugan ng syahada kung hindi natin maintindihan ang mga ito. Sinabi ng mga ulama na ang dalawang haligi na ito ay kinakailangan na naroroon upang maging tama ang pag-unawa at maging tama ang pagtanggap natin at pagsaksi sa kahulugan ng mga salita na la ilaha illallah. Una ay ang pagtanggi, pagtakwil at pagwaksi sa ibang mga Diyos. Ito ang pagwaksi
at pagtatwa natin sa iba pang mga kinikilalang Diyos, at anumang bagay na sinasamba, ito ay itinuturing na Diyos. Anong mang bagay na pinaglalaanan ng mga gawain at paniniwala na nauukol lamang para sa nag-iisang tagapaglikha. Alinman sa mga gawain na ito, alinman sa mga paniniwala, mga bagay na ito, ang ilaan sa iba, ito ay itinuturing na pagsamba. At ang pagsamba sa Islam ay bagay na espesyal at natatangi lamang sa nag-iisang tagapaglikha, na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't anumang bagay na sinasamba maliban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala o pinag-aalayan ng mga bagay na nauukol lamang sa nag-iisang tagapaglikha, ito ay tinuturing na Diyos. Papasok dito ang mga rebulto, mga anghel, mga propeta, ang langit, ang liwanag, ang buwan, ang araw, ang mga hayop, ang mga bato, ang mga kahoy na makikita natin na marami sa mga tao ngayon ang sinasamba nila o pinag-aalayan nila ang mga bagay na ito, mga nilikha na katulad nila ng bagay na nararapat lamang sa nag-iisang tagapaglikha. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. At huwag kayong magpatirapa sa araw o sa buwan, ngunit magpatirapa kayo sa Kanya na siyang lumikha sa mga ito kung kayo ay tunay na sumasamba. Kahit ang mga bagay na sa sarili natin ay maituturing din na Diyos maliban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa." Nakita ba ninyo? Sila na itinuring nila ang kanilang mga sariling kagustuhan na Diyos. So, ang mga bagay na bumabangga at kumakalaban sa mga kautusan ng tag-iisang tagapaglikha ay itinuturing na Diyos. At ang lahat ng ito ay kinakailangan na itanggi. Ang lahat na ito ay kinakailangan na iwaksi. At anumang gawaing pagsamba ay hindi dapat ibaling at ialay sa iba pa, maliban sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang unang bahagi na kung saan ang pagtanggi sa lahat ng iba pang mga Diyos na kinikilala o mga bagay na inaalayan ng pagsamba, mga bagay na inaalayan ng mga gawain na nauukol lamang sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikalawang bahagi na siyang gaganap at kukumpleto sa tamang kahulugan ng syahada ay ang pagpapatibay, pagtanggap at paniniwala sa kaisahan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Na wala tayong ibang aalayan, na wala tayong ibang kikilalanin, wala tayong ibang sasambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at ito ang pagpapatibay sa paniniwala ng kanyang kaisahan. Kahit nagkamali ang mga nagpapaliwanag at nagsasabi na ang kahulugan ng la ilaha illallah ay walang ibang Diyos maliban kay Allah. Dahil tunay na mayroong ibang Diyos maliban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang mga Diyos na ito, lahat ay mga huwad at hindi tunay. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil at katotohanan, tunay na si Allah ang siyang katotohanan at ang iba pang bagay na kanilang dinadasalan maliban sa Kanya ay mga huwad. Kaya ang pagsabi na meron pang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na meron. Ngunit, ang lahat ng ito ay huwad dahil walang ibang tunay na Diyos na may karapat dapat sambahin at tanging may karapatan ng ating mga pagsamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Sa maiksing salita, ang kahulugan ng La ilaha illallah ay walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang tamang kahulugan ng La ilaha illallah at naiintindihan ito ng mga kuffar ng Quraysh. Kaya nga naman, sa kabila ng kadalian ng pagsambit ng mga salita na ito, hindi nila ito magawang masabi dahil alam nila nakabilang sa kahulugan ng pagsasaksi sa mga kataga na ito ay ang pag-iwan nila sa lahat ng kanilang mga Diyos-Diyosan at ang paniniwala sa kaisahan at pag-aalay ng kalahat ng kanilang mga gawain, pag-aalay ng lahat ng kanilang mga pagsamba para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaing nabigyan natin ng hustisya, ang pagpapaliwanag sa maigsing mga minuto na ito, ang kahulugan ng La ilaha illallah. At muli po, ako'y magpapaalam pansamantala sa inyo at magkita-kita po muli tayo sa susunod at tatalakayin natin ang kahulugan naman ng ikalawang syahada o ang pagsasaksi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling sugo at propeta. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mensahe TV. Mensahe